Nagmakaawa friend ko na bigyan ko ng buong pamilya yung anak niya. Sorry Claire, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang iwan mo ko. Yan yung mga salitang binitawan mo na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa isip ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Claire. I'm not good sa pagkukwento, so bear with me. Nakilala kita when I was 16-year-old. We have this common friends na nag-introduce sa ating dalawa. Nagsimula tayo sa pagiging magkaibigan hanggang sa nagkaroon na ng something sa ating dalawa. Tinago natin yun for almost a year dahil ang number one rule sa circle natin ay bawal maging mag-boyfriend and girlfriend ang isa't isa dahil may tendency na masira yung friendship natin. Varsity player ka sa school nyo at part naman ako ng dance troupe. Sa unang pagkikita natin, nayabangan pa nga ako sa'yo dahil may laro kayo noon at sasakit na naman yung tenga mo kakahiyaw sa pangalan mo. Akala ko nung una, nagyayabang ka lang pero totoo pala. Popular ka sa school nyo dahil bilang part ng basketball varsity, alam naman natin na mga popular yung iba. Mabait ka, palangiti, palabati at kengkoy sa tropa. Ayoko sanang i-describe yung physical appearance mo dahil ayoko nang maalala ka pa pero dahil gusto ko lang ilabas yung sama ng loob ko, gagawin ko na. Itago na lang natin siya sa pangalang Damian. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, makapal ang kilay at sobrang amo ng mukha. And despite of being a varsity at school, hindi mo pa rin pinababayaan yung ACADS mo at kasali sa Dean's Lista. Yan siguro yung mga dahilan kung bakit nahulog din ako sa'yo na sana hindi na lang nangyari. We became friends at first hanggang sa nagkamabutihan tayong dalawa at naging magkasintahan. Almost 1 taon din nating tinago yung relasyon natin dahil ayaw nating masira sa mga tropa natin. Pero nabuko rin nila tayo nung time na nagpa-practice kami sa gym ng university natin for the upcoming dance competition at nalaglag ako sa stage ng gym dahil namali ng apak yung mga paa ko. Nung nakita mo akong bumagsak, dali-dali kang tumakbo at inalalayan ako. Nagalit ka pa nga sa katabi ko noon dahil nakita na niyang nasa edge na ako pero hindi pa niya ako binawal. Dinala mo ko sa klinik at sobrang alalang-alala ka. Hinatid mo pa ako sa bahay namin na hindi mo naman talaga ginagawa kapag may maraming tao na nakakakita. Hanggang sa napansin ng mga kaibigan natin yung closeness nating dalawa at hindi na natin naitanggi na merong namamagitan sa ating dalawa. Tinanggap naman nila yon pero merong isa sa circle natin ang lumayo ang loob which is si Ara na sobrang close mo rin. Nung una clueless ako at inisip ko na lang na baka na-disappoint lang talaga siya kaya lumayo siya at umalis sa tropahan natin. Sobrang sweet, caring and responsible boyfriend mo. Niligal kita sa mga magulang ko at hindi naman sila nagalit at tinanggap tayo. Sobrang okay ng relationship natin hanggang sa umabot tayo ng 3 taon. Mayroong mga away, tampuhan at di pagkakaunawaan but we chose to fix it over and over again dahil lagi natin sinasabi sa isa't isa na mananatili tayong matatag at hindi magpapasira sa problema. Over those 3 taon na in a relationship tayo, hindi ako nagkaroon ng problema na pambababae sa'yo. Sinasama mo ko sa lahat, ina-update dahil alam mong hindi ako ganong ka-mentalist at overthinker. Until isang gabi nung birthday ni Ara, na hindi ako nakasama dahil nasa Pampanga ako noon at birthday ng tita ko. Matagal din nating hindi nakasama si Ara dahil sa nag-aral na siya sa Maynila. Kaya sabi ko sa'yo, pabatiin mo na lang siya ng happy birthday galing sa'kin. Natapos ang birthday ni Ara at bumalik na rin siya sa mga tropahan natin noon. Naging masaya tayong lahat dahil nga bumalik na si Ara at sinabi niyang babalik na siya dito sa province natin para dito mag-review sa upcoming board exam niya as nursing student. One time nung tinatawagan kita para magpasundo sa'yo dahil gabi na rin nung matapos ang klase ko, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Kaya tinawagan ko yung ka-varsity mo para itanong kung may training ba kayo. Pero ang sabi niya, umuwi ka ng maaga dahil masama ang pakiramdam mo. Hindi na kita kinulit nun at mas nanguna yung pag-aalala ko kaya nagpasundo na ko sa daddy ko at nagpahatid ako sa inyo. Supportive ang parents natin sa relationship nating dalawa as long as alam natin yung limitations natin. I'm not as pure as they think and oo, may nangyari na sa ating dalawa nang wala silang kaalam-alam. Pinayagan ako ng daddy ko na puntahan ka at hinatid pa ko sa inyo para tingnan kung okay ka lang ba pero wala ka. Ang sabi ni tita, umalis ka kaagad nung pagka-uwi mo galing sa school. Nagtataka na ako noon dahil sabi sa akin ng ka-varsity mo, meron kang sakit. Pero ang sabi naman ni tita, umalis ka. Pinagsawalang bahala ko yon at inisip ko na lang na meron ka rin namang ibang mga ginagawa at baka nakalimutan mo lang magsabi sa akin. Hinintay kitang umuwi hanggang sa inabot na ako
Nang alas 5 ng umaga kakahintay sa'yo. Pinapasok ako ng mommy mo sa kwarto mo at hinayaan niya kung dun na lang maghintay sa'yo. Napagdesisyonan ko ng umuwi nun dahil may pasok rin ako, maya-maya. Nagkaroon ng conflict sa relasyon nating dalawa dahil madalas hindi mo na ako ina-update at nadadalas yung paglabas mo ng gabi at hindi na tayo gaanong nagkakausap. Until one day habang nagre-rehearsal kami sa gym, bigla na lang akong nakaramdam ng hilo at nawala ng malay. Akala ko dahil lang yun sa pagod pero hindi pala. 2 buwan na akong sa med ko noon pero wala lang sa akin yun dahil normal na madelay ako dahil meron akong PCOS. Pero kita mo nga naman, buntis na pala ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo at lalo na sa mga magulang ko. Pinili kong itago muna to at kinausap kang ayusin yung relasyon nating dalawa. Bumalik tayo sa dati at humingi ka ng tawad sa akin. Sinabi mong sobra ka lang na pe-pressure noon sa school at ayaw mong umuuwi sa inyo dahil lagi ka nang pinagagalitan ng mama mo dahil sa isang subject na hindi mo na ipasa. Umamin ako sa mga magulang ko na buntis ako at ikaw ang ama. Hindi naging madali nung una at agad-agad gusto nila tayong ipakasal. Pero nakiusap ako sa kanila na huwag munang sabihin sa'yo dahil gusto kong isurprise ka sa birthday mo at 2 buwan na lang ay birthday mo na. Pumayag naman sila kahit labag sa loob nila. Hanggang sa gabi noon nung tumawag sa akin si Ara at nakikipagkita. Kinabahan ako dahil umiiyak siya kaya pinuntahan ko siya sa kanila at doon na gumuho ang mundo ko. Nabis mo siya, mahal. Kaya pala nung mga panahon na bumalik siya rito sa province, tuwang-tuwa ka at nawawala ng oras sa akin. Nung birthday ni Ara, na akala ko normal na araw lang, ginawa mo palang bangungot para sa akin at sa batang dinadala ko. Hindi ko kinaya lahat ng sinabi sa akin ni Ara at nagmamakaawa siyang bigyan ko ng buong pamilya yung anak niya. Sobrang sakit. Grabe magbiro ang tadhana at talagang binis mo pa kaming dalawa. Hindi ko pinahalata sa'yo na meron akong alam dahil gusto kong manggaling sa'yo mismo kung ano yung mga ginawa niyo pero mali ako. Hindi ka umamin sa akin at nanahimik ka lang. Dumating na yung araw ng birthday mo, ang araw na pinakakinatatakutan ko dahil alam kong dito na rin magwawakas ang lahat. Nagtaka sila sa akin kung bakit hindi ako umiinom noon na dating ginagawa ko. Kapakanan lang ng anak ko, anak natin ang iniisip ko. Natapos ang birthday ko na masaya tayong lahat. At dahil nga tatanga-tanga ako, hinayaan ko pang may mangyari sa ating dalawa. Ano yon, goodbye? Doon ako natulog sa inyo at sinulatan kita. Sinabi ko sa'yo na alam ko na yung tungkol sa inyo ni Ara. Hindi mawala yung mga luha sa mata ko habang tinitingnan kitang mahimbing na natutulog. Piliin mong maging mabuting ama. Yan lang yung nasabi ko sa mga huling letra ng sulat na iniwan ko sa'yo. Ang haba na masyado at hindi ko na kayang magkwento pa dahil baka makita ako ng anak ko na umiiyak at isiping nabago ang mommy niya. P.S. Kapag na-publish na itong part 1 ng kwento ko, isesend ko na yung part 2. Hanggang dito na lang muna. From Sender Claire.